Hello mga boss. Another day, another vlog. Sasagutin ko lang po ito. May nag-comment po si boss. Ang tanong niya, paano daw ako nakarating ng Malta, Europe. So, syempre, kada destination natin may mga kwento yan. So, nakarating po ako ng Malta, Europe 2014 December. Pero, bago yon, nasa Saudi po ako. Mobile project, FTTH. Napunta ako sa mga contractor, nagbibigay ng approval sa mga gawa nila. Yun po, ng time na yon 2012, 2013, 2014, nasa Saudi po ako. So, kaya ako nahanap ang Malta. Ang pangalan ng company niya ay Tenobar. So, nakita ko po siya sa work abroad kasi mahilig na ako talagang mag-search noon sa work abroad. So, nakapost po siya sa isang agency, fiber technician bound to Malta, Europe. Siyempre, ang ginawa ko, hindi ako sa agency nag-send ng CV. Ang ginawa ko, nag-search ako, sinearch ko yung Tenobar. Tapos doon ko nakita yung contact number nila, doon ako nag-email. Tapos mga ilang araw nag-reply kung interesado ako. Syempre, interesado, tapos nag-conduct na interview. So mga ilang weeks after interview, pasado naman tayo. Yun po, doon po nag-umpisa yung yung pakipag-ugnayan ko sa employer, which is Tenobar. Pero hindi lang po ako, marami po kami nasa Saudi ang may kanya-kanyang paano nahanap si Tenobar, paano nakapag-apply. May kanya-kanyang paraan. So, dahil si Tenobar ay walang direct, hindi niya alam proseso paano magiging direct papuntang Malta galing Saudi. So nakakuha na siya ng agency sa Pinas. So pinauwi kami, lahat umuwi kami. Hindi naman pinauwi, choice namin umuwi dahil interesado kami sa Malta para maiba naman. Europe na yun eh. So nagsiuwian kami, kanya-kanyang alibay. Uwi kami ng Pilipinas lahat, hindi na nagbalikan. 7 yata kami doon. Hindi na kami nagbalikan ng Saudi. Nagproseso na doon, medical, lahat, documents. Wala po kaming binayaran sa agency ni Tenobar. Free medical, no placement fee, lahat. Mga ilang buwan, ayun, nagkaroon na kami ng visa, Schengen visa po, Schengen visa. So, ibig sabihin, pwede kang tumawid any part of Europe. So, yun po guys, ganun lang po, keep applying, like, try nyo subukang direkta sa employer. Hanapin nyo, i-search nyo, tapos hanapin yung contact, tapos pasa kayo doon. Tapos syempre magpasa na rin kayo sa agency. Tapos ang kagandahan lang sa Malta, yun, kami ay yung kauna-unahang mga Pilipino na nakapagtrabaho sa field, sa telecom sa Malta. Kasi ang Malta, more on cleaner, caregiver, housekeeping, ang mga trabaho nasa loob. So kami yung kauna-unahang nagtrabaho sa field sa Malta that time, 2014, 2015, yan. Dahil nag-boom ang fiber sa Malta. Yun lang po guys. Tapos syempre Malta, tapos papunta na dito. Kaya kung may mga tanong lang po kayo, sasagutin ko. Good luck po sa inyo, bye-bye.